Hi Taurus, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Taurus, this is your monthly gabay tarot reading ngayong September 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Taurus, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Taurus, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Taurus ngayong September 2026. Okay, Taurus. Pwedeng may bago kang gamit or bagong pet na nagbigay ito ng pampers sa'yo na natutuwa ka. At some of you na hired as katiwala. Tapos, pwedeng ikaw yung nagbigay ng advice or ikaw yung nag-ask ng advice sa isang tao na yung a trusted person. Okay? At natutuwa ka sa isang tao, pwedeng kaibigan, family member, kung sino man po ito. Natutuwa ka kasi napatunayan niya sa iyo na loyal siya at very supportive siya sa iyo. Okay? So, pwede din ikaw yung nagbigay ng loyalty. Kasi this is an act of giving and receiving na some of you nga, ikaw yung nagbigay or ikaw yung nakatanggap. Nagbigay ka ng tiwala. Move lang natin ha. Okay. Taurus, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Like, nag-decide ka talaga na, okay, gusto ko ng growth. Paano ko pa do maabot? So, kasi marami ka nang napatunayan, like na-achieve. Tapos, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Kaya, nakikita ko dito na may intention ka. Like, gagawa ka ng plano kasi may intention kang bigyan ng action to. Kasi you want growth. Okay, Taurus, kung kanina, 'di ba, nagbigay ka ng trust sa isang tao, may nagpatunay na loyal siya sa iyo, supportive siya sa iyo, or maaring ikaw ito. Taurus, may ano kasi dito, may nakita ko dito. Hindi kayo tinatakot ng cards lalo na sa mga bago dito. Hindi kayo tinatakot ng cards, ng card mo. This is awareness. At least alam mo na okay, may lumabas sa card ko ngayong month na ito. Kailangan kong mag-ingat. Okay? Kailangan at least alam ko na. Kailangan kong mag-ingat lalo na sa pag-share ng ideas, decision, plano. Why? Kasi nakikita ko dito na may rivalry, competition. Oo. So, nakikita ko rin dito na pwedeng pinipressure mo yung sarili mo kasi mas lumawak nga yung ambisyon mo sa buhay eh. So, take it easy. Kalma lang po. Kasi kung mapapressure kayo, para ka naghahabol niyan na like for example, hindi ka, gusto mong mangyari ngayon na kailangan maghintay. So, maaring maiinip ka hanggang ma-disappoint, hanggang sa magkaroon ng anxiety. So, hindi yan nakakabuti sa'yo. Oo. So, wag mong pahirapan yung sarili mo. Wag mong kalimutan na kakampi mo yung sarili mo, Taurus. Kasi minsan tayo, 'di ba? Makakalimutan natin na bakit pinipili natin masaktan, hindi kikilos. Yan. So, kakampi yung sarili. Wag mong pahirapan ang sarili mo. Wag mong parusahan yung sarili mo. Okay? Tandaan mo yan. Wag mong kalimutan and wag mong kalimutan na we cannot please everyone. Baka kasi sa distraction na ito, na nakikita ko dito, hihinto ka na.
Di ba? May intention kang gawin na magpaplano ka kasi may intention kang bigyan ng aksyon. Oh. So, may nakita kasi akong competition rivalry to Mandaraya. Baka po kasi sinishare mo sa kanya yung lahat ng plano mo sa buhay o yung lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Oo. Na lumabas ang card nito, kumbaga, i-keep mo muna kung pwede, kung gusto mo. Kasi buhay naman po iyan eh. Kayo naman po yung masusunod. Oo. Kung pansin mo kung may nagsasabi sa'yo, hindi mo yan magagawa. Like, hindi siya naniniwala sa'yo. Like, dinidiscourage ka. Pag-isipan na mabuti. Ito bang tong taong ito ay tumutulong sa akin or hindi? Nakakatulong ba to yung mga reaksyon niya or hindi? Pag-isipan mo na mabuti and you judge, you decide. Kasi nakikita ko dito, pinapakailaman ka talaga. Mahilig magmanipula, mahilig mangialam. So, I think this is the one na nakikita ko dito na distraction nga. Nagbibigay ng troubles. Troubles. Kasama na yung ginugulo yung isipan mo para hindi matuloy yung mga plano mo sa buhay. Instead, fixed na yung decision mo, plano mo, ginugulo niya. Hanggang sa hindi ka na makapag-decide. Hanggang sa nagkaroon ng fear, doubt, hesitation. Diba? Pag out of be fair, pag-isipan mo ng mabuti, kailangan ba magtiwala ko sa kanya or magtiwala ko sa sarili ko? Magpapigil. Bakit ba ako nagpapigil? Bakit ba ako nagpapakontrol sa kanya? Alamin mo. Baka pinoproteksyonan kanya or baka likas lang sa kanya yung may fear. May mga taong ganyan na akala nila pinoprotektahan nila yung tao. Hindi pinapasa, yung fear niya, pinapasa niya sa ibang tao. Yan. So, you have to identify it kung nakakatulong ba siya or hindi. Bakit ka ba nagpapigil? Bigyan mo yan ng sagot. Bakit ba ako nagpapigil? Baka kasi nagkipag-compete to, 'di ba? Like, ayaw ko niyang umangat. Okay? So, maging maingat lang talaga sa pagpa-apekto. Like, baka pwede niyong put limitation. Like, yes, tatanggap tayo ng mga komento, opinion nila. Pero at the end of the day, ikaw naman po yung mag-decide niyan eh. Make it balance. Kasi kung hindi na kasi nakakabuti pag na-distract ka, naguguluhan ka nang dahil sa mga ginagawa niya, nang dahil sa mga sinasabi niya. Kaya ina-advise kayo kanina na kailangan mong sagutin. Bakit ka ba nagpapakontrol? Bakit ka ba na-distract? And you decide kung nahanap mo na yung sagot. And marami kasing message. Isa-isahin natin ha, Taurus. Kung may distraction, it doesn't mean nahihinto ka. Kaya nga sinasabihan ka ng card na hanapan mo yung solusyon. Hanapan niyo yung sagot sa inyong mga katanungan para mabigyan mo ng solusyon, para mabigyan mo ng tulong yung sarili mo. And ang iba kasi dito na nag-expect ng response ng ibang tao like tulong. Kung hindi man sila magbigay po, why natulungan mo yung sarili mo? Huwag ka maghintay sa kanila. Okay? And let's proceed to another situation na nakikita ko dito. Mahabang masahe na ito. Isa-isahin natin. Basta po, alam mo to kung sino tong may ill intention sa'yo. Yung may masamang intention sa'yo, Taurus. Mapanlin lang. Maging maingat lang din kayo sa mga offer ha. Kasi andito talaga yung mapanlin lang. And listen to your intuition kasi malaking tulong yan. And this is very sensitive na message. Yung sinabi ko kanina, naiwan nyo lang kung hindi kayo naka-resonate. Okay? Kailangan ko sabihin to kasi lumabas to sa cards para makatulong din tayo sa kapwa natin, Taurus. Okay? May advice kasi ang card na let's say committed ka tapos may nanliligaw sa'yo na alam niyang committed ka. May ano kasi dito, may temptation, seduction. Okay?
Or pwedeng hindi mo to, pwedeng hindi ikaw to, or pwedeng concern mo to sa ibang tao. Lalo na sa mga single dito, pay attention kayo ha kung may maniligaw sa inyo, investigate kayo. May niligaw or niligawan mo, investigate kayo kung totoo ba tong single. Again, at the end of the day, kayo po ang mag-decide niyan kasi buhay niyo po yan. Sinasabi ko lang dito yung sinasabi ng yung card. Na alam mong temptation to, seduction. Tapos, kung tatanggapin mo to, sinabi kasi ng card dito, you put yourself in danger. Like, nilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan. Kung gusto mo talaga mag-go, then prepare the consequences. Huwag ka nang complain ng complain kasi alam mo naman yung consequences. Again, di kinaklaro ko ha, lalo na sa mga bago dito kasi baka may makita na naman ako sa comment section. Lalo na sa mga bago dito, tandaan niyo po ito, pwedeng ikaw to, or pwedeng concern mo to sa ibang tao, or pwedeng may nagsubong sa inyo, na kung ano yung problema niya, problema mo na rin. Tapos, kung may balak kayong mag third party, may babae kasi dito na sobrang matapang. Na talagang matutrouble ka. Let's say, ikaw lalaki, tapos papasok ka sa temptation sa third party. Masyadong matapang yung partner mo or yung taong yun. Kung papayagan mo siyang papasok sa buhay mo. Kung ikaw babae, napapayagan mo yung tao na committed na lalaki, posibleng matapang yung person niya na magbibigay ito ng distraction sa iyo. Magbibigay ito ng sakit ng ulo sa iyo. So again, at the end of the day, kayo po ang mag-decide kasi buhay niyo po iyan. Okay? Actually, dalawang card po mismo yung nagsabi dito, Taurus, na nag-ask ka ng advice. Ay, tatlo pala, di ba? May sinabi kanina nagbigay ng advice. So, this is an act of giving and receiving po. Pwedeng ikaw yung nagbigay ng advice or pwedeng ikaw yung nakatanggap. Tatlong card po mismo nagsabi dito na may advice. Like, ikaw yung nag-ask ng advice sa isang mentor, amo, boss, elders, grandparents. Basta marami siyang alam sa buhay. Oo, nagbigay ito ng support sa pamagitan ng wisdom message. Yes. And this is about maturity eh. Like, pwedeng sinabihan ka, alam mo na yung tama at mali. Basta sinabihan ka ng wisdom message. Tapos, may nag-uusap din tungkol dito sa career and money. Sa big business. At pwede nga mother figure to kasi may energy na isang mother figure dito. And nang dahil sa support, nang dahil sa advice, nakikita ko dito you're taking an action with courage na. Kasi 'di ba, mas ganado ka pag may very supportive na taong malapit sa atin, 'di ba? And may nag-uusap tungkol sa excess weight. Basta you have strength. Like, ma-overcome mo ito. Kasi handa ka na harapin na ito. Yes. Nakagawa ka na ng desisyon. Kitang-kita ko dito. And by the way, may importanteng ganap sa passion mo. Ooh. Okay. Pwede kasing may nagalit sa desisyon mo. So prepare yourself na sanay. Kasi
may ginagawa or may sinabi yung tao tapos nasaktan ka, na-disappoint ka, hanggang sa nagalit ka, nagkaroon ng argument. Sana hindi to matuloy. So again, this is awareness na sana yung iwasan to. Oo. Nag-react ka sa mga, let's say, toxicity. Nag-react ka na. Nakikita ko dito nag-react ka na. Na sana hindi magkaroon ng away po. Kung kalmado na kayo, then pwede kayo mag-usap po ng mahinahon po, ng tapat. Okay? Kasi kanina po ko pa nakikita dito, may nagprovoke sa'yo na para magalit. So, wag mong hayaan na masunod yung gusto niya. Galitin ko to si Taurus. 'Di ba? Galitin ko to si Taurus kasi ganito, ganito. May mga dahilan siya So, yan. Kung pwede, put space muna. Kasi, wag mo na lang siyang pagbigyan na para magalit ka, 'di ba? Oo. Kasi blockages yan I am concerned na sana hindi kayo makagawa ng blockages ng dahil sa mga taong nagbibigay ng sakit ng ulo. Move natin, Taurus, saglit lang po. Nagalit ka nga nang dahil sa ego. Pwedeng na-trigger yung ego mo or siya. Pwedeng after nga nito, hindi na kayo mag-uusap. Kasi may na-feel akong napagod ka na Nakakapagod nga kaya maging strong. Like, strong na galit na galit. Nakakapagod yan. Gusto mo mapag-isa. May bigla ang pagbabago. May usapin din dito tungkol sa education. Malakas ang intuition mo. Tapos pupunta ka sa isang malaking building, may asikasuhin. And ang sabi kasi ng card dito, expect the unexpected. Kasi bigla ang pagbabago po. And Taurus, 1, 2, 3. Tatlong card kasi nagsabi dito, no, 4. Na kanina pa, manuloko po. Basta maingat kayo sa mga offer dyan. Kasi may manuloko talaga. Oo, offer or mafe-feel mo yan kasi malakas ang iyong intuition. Itong taong ito, hindi ito nagsasabi ng totoo. May mga ganyan Okay? And mahilig magmanipula, andito pa rin siya, paulit-ulit pero different cards po siya Magiging busy kayo sa work nyo ngayong month of September po. Kung negosyante ka, marami kayong benta. Wow. Kuha tayo ng angel number for you, Taurus, ngayong September 2026 po. Angel number 1122, major change. Sinabi to kanina, 'di ba? Naalala niyo yung biglaang pagbabago, expected, unexpected. Major change po. Advice, comfort. May nagbigay ng comfort sa'yo kanina, lumabas na siya dito. Major change, individuality, independence. So kung gusto niyo basahin, i-focus ko sa screen natin at i-pause niyo po yung video. Okay, so let's read. Have faith in your skills and talents as they are a tool that can provide you with a bright future. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on its way. Everything will work out in your favor. Ay, wow, ang ganda naman, Taurus. Kung baga,
pabor na pabor sa'yo yung mga nangyari ngayon. Kaya huwag kayong mag-worried or magtaka or ma-disappoint sa biglaang pagbabago ha. Kasi this is for your kaunlaran. Tinutulungan kayo ng universe po. Talagang may dito po yung sagot. Tapos gamitin niyo po yung skills niyo, talent niyo kasi yan yung tool talaga na magbibigay sa iyo ng magandang future. Okay? Tapos yung mga advices kanina, and andito hanggang dito, andito po. Talagang galing yan sa universe na pinadaan sa isang tao para ibigay sa iyo. Pwede din tong nakuha nyo sa anong tawag nito, intuition nyo. Ah, naka-resonate ako the other day, like, na hindi ako nag-expect na may nagbigay ng advice sa akin. Ang intention ko lang is to express sa malapit sa family member ha. Kasi bihira ako mag-express. Tapos, ayun, pag comfort niya, yung comforting advice, talagang tumahan ako. Like, naging kalma ako, napaisip ako, oo nga no. Yeah, so naka-resonate din ako, Taurus. And by the way, hindi ako Taurus, naka-resonate lang ako. Baka may magtanong dyan. Claim niyo po angel number 1122. Taurus, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Sa mga hindi pa alam, meron po tayo second channel, Love Jove. I-search nyo lang po dito sa YouTube, Love Jove. Andito po yung 12 zodiac sign. 12 zodiac sign. Tapos, timeless reading, short reading. Yes, let's say, wala kayong reading today. O, punta kayo dito sa second channel natin. Kasi check, posibleng may reading kayo. Okay? Taurus, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at click yung bell notification para updated po kayo lagi. At may daily gabay tarot reading kayo. Okay? Thank you po. Inom muna ako ng tubig, Taurus. Okay, Taurus. You're receiving love. Your energy po ha. You're receiving love. Talagang busy kayo hanggang ngayon, Taurus. Ngayong September 2026. Very creative kayo. At ang ganda ng resulta eh. Nagkaroon ng growth and expansion. Which is sumabas naman to kanina. Nag-clarify dito sa tarot cards nyo. Tapos, andito din yung mother figure. Kung hindi man ikaw to, may mother figure dyan na malaki ang influence sa'yo. And, nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, most likely sa sarili to eh. Happiness, nagkaroon ng time sa nature, may development, may success, wow. And kung sa astrology to, this is Venus. Okay? This is about love, beauty, money, and creativity. May pagbubunga mabuti na parating, pwedeng bagay or pagbubuntis. So, may mabubuntis or buntis na. Or kung wala yan, pwede din abundance and success to. So, be happy with the results of your actions. Makaka-receive din kayo ng malaking pera, oh. Or itong opportunity na ito ay malaki ang pera.
So, habaan ng pasensya, huwag kayong mag-alala, darating din po ito, i-claim po. May na-accomplish kayo at nagpahinga kayo. Talagang bakasyon or pwedeng ito yung ugali mo, Taurus, like gusto ko mapag-isa para makapag-isip at makapagpahinga. So, tama tong gagawin mo kasi nakaramdam ka ng pagod eh. Okay, sa career and money nyo po ang ganda. Yes, ang ganda po nito, Taurus. Success, dalawang card po mismo ang nagsabi dito na success. So, busog na busog kayo sa blessings po. Taurus, i-claim niyo po. Success, stability, you have the power, authority, like masusunod yung gusto mo, desisyon, ideas, or plano. Magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader, maraming nag-support sa iyo. Malaki ang tiwala ng mga tao sa iyong strength and skills. You're making tremendous progress sa iyong career or nag-level up na po kayo sa mga ginagawa nyo. Wow, i-claim po, claim, claim, claim. Andito pa rin yung opportunities. Exciting opportunities po parating na. Claim po. Magkakaroon ng financial growth. Makaka-receive ka ng acknowledgement that you deserve. So this is recognition. And may tinutulungan kang bata or bata pa sa'yo. May nakita kong bata kasi na energy dito. Tapos may grupo ng tao na dalawang card kasi mismo nagsabi dito. I believe this is your family or tinuring mong family na very supportive sila. Na nagdudulot ito ng happiness sa iyong buhay. So this is, recovery, kaligayahan at kaya-ayang pakiramdam. Pwedeng, di ba may sinabi kanina magbabakasyon ka? Pwedeng may mangyayaring reunion. So enjoy your success, sabi ng iyong card po, claim. Taurus, kung gusto niyo pong mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. At kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At may offer po akong personal reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, so huwag niyong kalimutan po ha, yung second channel natin, Love Jove. Click bell notification para lagi kayong may daily Gabay Tarot reading. At subscribe our second channel, Love Jove. Okay, love and romance. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, actually kayong lahat eh. Oo, may sekretong nabulgar. Kung taong malapit to sa'yo, mag-uusap kayo. Kasi some of you, I think sa mga single to, nalaman mo lang, pwede nag-observe ka. Kasi malakas ang iyong intuition. Malakas ang iyong intuition. Nakikinig ka sa iyong intuition. Okay, okay. Accept your mistakes as well sa person na ito. So you can successfully let the past go.
And pwedeng ikaw tong gumawa or pwedeng iba, kung hindi man po, pwedeng ibang tao tong gumawa. Na may taong malapit sa'yo noon, ngayon, nagkaroon ka ng loss of connection at ngayon gusto niyang bumalik para humingi ng tawad sa'yo at mag-put ng closure. So, balak pa po ito. Kung matuloy po ito, seek forgiveness in order to move forward. Ang ego, lumabas dito ang ego. Nakaramdam ka ng pagod pero hindi ka naman susuko dito. Basta mag-usap lang po. Nakikita ko naman dito kung mag-uusap kayo, magkakaayos kayo. Andito pa rin yung expansion and growth po. And sa mga single, you've met someone exciting through friends or sa mga activities. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, bakasyon pa rin na nakikita ko dito or travel plans. Kasi may group activity yung ilan sa inyo. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Taurus, see you tomorrow. Maraming salamat po.